So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kapatid, patungkol po kay Congressman Richard Gomez na isang certified na DDS na kung saan mga kababayan niyurakan, sinaktan, inipit ang daliri mga kapatid ng presidente ng Philippines Fencing Association. Nako mga kapatid, sobrang pang-aabuso na po itong ginagawa ni Richard Gomez. Meron lang kaunting hindi pagkakaintindihan silang dalawa mga kababayan sa presidente ng Philippine Fencing Association. Abay mga kapatid, itong si Richard Gomez hindi na control itong kanyang sarili at nanakit. Biruin mo yan, public official ka tapos ganyan yung ugali mo. Ay nako, at ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kapatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinyon at reaction. Inirereklamo si late Congressman at Philippine Olympic Committee Vice President Richard Gomez dahil sa pananakit umano sa presidente ng Philippine Fencing Association habang nasa SEA Games sa Thailand. Grabe presidente ng Philippine Fencing Association yung kanyang sinaktan. Ito yata yung sports na kinabibilangan mga kapatid ni Richard Gomez at ang kanyang anak. At ang mas worse pa dito, nangyari to mga kababayan sa ibang bansa pa. Nakakahiya po mga kapatid. Biruin mo, government official ka, Tapos ganyan yung pinagagawa mo. Ang galing, di ba? Ayon sa isang sulat ni PFA President Rene Gamuca sa direktor ng ating delegasyon sa SEA Games, December 16 daw nang atakihin siya ni Gomez sa first day ng fencing competition. Grabe, First day pa lang, gumawa na ng eksena itong si Gomez mga kapatid. Nagalit daw kasi ang kongresista matapos hindi maabisuhang pinalitan na ang isa sa mga fencer ng Philippine team dahil sa problema sa requirements. May problema naman pala eh. May rason naman pala eh. Kung bakit pinalitan yung player. Bakit naging violente ka, Congressman Richard? Nakalimutan mo yata na isa kang public servant. And eto mga kapatid ito po ay isang ito po ay isang uri ng parang sports fest. 'Di ba? Na kung saan iba't ibang mga bansa po ang nagkukumpit. Pero dito pa lang mga kababayan, sa naging reaction ni Richard Gomez makikita na natin mga kapatid na yung salitang sportsmanship ay hindi po natin nakikita dito kay Richard Gomez. 'Di ba? Wala siya nun mga kapatid. Kung tutuusin nga si Pacquiao nga dinaya na lahat-lahat. Nakita ba natin na naging violente? Si 8th Division and Senator Manny Pacquiao. And ang mas worst pa dito mga kababayan, kapwa mo Pilipino, sinaktan mo. Di ba? Anong klaseng public servant ka? Yan ba ang klase ng public servant na dapat tularan? Nakakahiya mga kababayan. Sa ibang bansa pa kayo gumawa ng ganyang eksena. Akala nyo siguro nasa Pilipinas lang kayo. Or kahit nandito man kayo sa Pilipinas, hindi ka pa rin dapat ganyan. Bakit ka mo? Public servant ka Dapat ikaw yung nagiging ehemplo. Diba? Sa kabutihan. Pero yung ginawa mong yan, niyurakan mo yung pagkatao ng presidente ng Philippines Fencing Association. Dapat ito, ma-filean ta ng ethics complaint mga kapatid. Masyadong abusado sa kanyang sa kanyang titulo bilang congressman. Nang magkaharap daw sila ni Goma sa isang venue, tinapakan daw siya nito sa paa, pinilipit ang hinlalaki at pinagmumura. Grabe Nung magkaharap daw sila ni Richard Gomez mga kapatid, inapakan yung kanyang paa.
pinilipit yung kanyang hinlalaki at minura pa. My goodness, mga kababayan. Public servant yan, public official yan. Tapos ganyan, no? Tatak DDS, mga kabatid. Tatak DDS po. No? Kung maalala nyo, si Sara dati, mga kababayan, di ba? Mayor siya nung ginawa niya. Oh, sinampal yung pulis. Kung ano-anong mga katarantaduhan ang ginawa ni Sara Duterte dati sa isang pulis. Oh. And itong si Richard Gomez, certified DDS to. No wonder kung bakit ganito yung kanyang ugali. Pero sana, no, wag naman sana sa ibang bansa nyo ipakita yung mga ganyang klaseng ugali ninyo. Oh. Di ba? Okay lang sana kung dito kayo sa Pilipinas magganyan eh. Ang problema, nasa ibang bansa kayo. Bawat galaw nyo dyan, nasisira ang imahe ng ating bansa. Oh. Pero wala eh. Kinulang sa common sense. No? Puro pansarili lamang iniisip. Diyos ko po. Bago yan, pinagbantaan pa raw sila ni Gomez na susugurin ang mga miyembro ng FCP at ire-report pa raw ang mga direktor nito sa Kamara. Ginamit mo pa yung kapangyarihan mo. No? Ginamit mo pa yung kapangyarihan mo para pagbantaan, no, yung organisasyon. Oh. Tapos ire-report mo pa sa Congress. Oh, anong gagawin mo sa susunod? Gigipitin mo yung budget niyan. Oh. 'Di ba, mga kabatid? Ginagamit niya yung kanyang pagiging congressman para takutin, no? Yung mga kinatawan ng Philippines Fencing Association. Yan ba ang klase ng opisyal na dapat tinutularan? Abusado ka masyado, congressman. Oh. Dapat, pag may problemang ganyan, no, regardless kung naiirita ka na, dapat alam mong kontrolin yung sarili mo. Dapat isabuhay mo yung pagiging public official mo at yung pagiging public servant mo. Hindi yung sa ginawa mo yan, tinuturuan mo, no? Yung mga kababayan mo na balahurain, yung mga opisyal, no, ng tawag nitong Philippine Fencing Association. Hindi na ako magtataka pagdating ng araw, mga kabatid, pati mga ordinaryong mga manlalaro, gano'n na rin ang gagawin nila dito sa mga opisyal ng Philippine Fencing Association. Nagawa nga ni Richard Gomez eh. Oh. Siyempre, kung ako, mga kababayan, si Richard Gomez nga, ginanyan nga kayo, gaganyanin ko rin kayo. Oh. Di ba? Grabe, mga kabatid, ano? Nakakahiya. Ito ang klase ng mga opisyal na meron tayo ngayon sa ating bansa. Mapagmataas, ginagamit ang kapangyarihan para takutin yung ibang tao. Ay, nako. Sa isang video, nasapul din kung paanong binatukan ni Gomez ang 64 anyos na si Gakuma. Biruin mo yan. 75 anyos. No? Tatay mo na yan eh. Senior citizen na yan eh. Oh. Diba? Tapos, inapakan mo yung paa. Pinilipit mo yung hinlalaki. Minura mo. Oh. 75 years old. Diba? Asan yung good manners and right conduct mo, Congressman tawag nito, Gomez? Wala kang respeto sa mga nakakatanda sa'yo. 74 years old, pinatulan mo sa napakaliit na bagay. Diba? Tinakot mo pa. Pinagmumura mo pa. Ang galing. Agad namang inawat ng mga lalaki sa video ang kongresista. Dahil sa insidente, desidido Grabe, kitang-kita mga kabatid. ng mga lalaki sa video ang kongresista. Dahil sa insidente, Tinampal niya yung binatukan niya sa likod yung kwan, no?
Matanda. 75 years old yan, ha? Oh. ng mga lalaki sa video ang kongresista. Dahil sa insidente, desidido raw magsampa ng reklamo si Gakuma laban kay Gomez. Ay, kasuhan nyo talaga yan. No? Kasuhan nyo talaga yan. Regardless kung ano pa man ang posisyon yan sa gobyerno, huwag kayong matakot. Ang mali ay mali. At isa pa, wala kang respeto sa matanda. Oh, tatay mo kaya batukan ng ganyan, papayag ka? Palibasa kasi bilyonaryo ka eh. No? Kaya ganun na lang ka, liit ang tingin mo sa mga opisyal ng Philippines Fencing Association. Masyado ka mapagmataas. Oh. Ay nako mga kapatid. Ibang klase din talaga itong si Gomez, ano? Sa pagkakaalam ko, pangatlong issue pangatlong issue na ni Richard Gomez to ngayong taon eh. Nung una doon kay sino ba 'yon? Yung tumakbong mayor na di umano di umano pina-ambush nila. Pangalawa yung doon sa distrito niya na isang mayor na halos magmakaawa doon sa flood control projects na hawak ni Goma. Pero nyo yan. Apat pala. No, pang-apat na issue na to ni Richard Gomez. Oh, pangatlo yung media. Na kanyang ano bang ginawa ito sa mga taga-media? Oh, pang-apat to ngayon. Kota ka na. Congressman Gomez. 'Di ba? Masyado kang mayabang. Tatak DDS yan, mga kababayan. Huwag yung kalimutan. Tatak DDS. Itong si Congressman Richard Gomez. Ito talaga resulta, no? Ito talaga resulta, mga kapatid, kapag bumoto tayo ng mga politician na wala namang wala naman talaga sa kumbaga yung puso nila ay hindi po talaga para sa taong bayan. Dahil lang sa kapangyarihan, no? Kaya sila nandyan. Yun lang naman ang gusto nila eh. No? Makuha nila yung mga kapangyarihan na yan. Tulad ng pagiging congressman, pagiging mayor. No, yun lang naman ang gusto nila. Na mas nakakataas sila sa ordinaryong mga Pilipino. Tapos, gagamitin yung kanilang mga kapangyarihan para alipustahin yung mga maliliit na mga tao. Tulad dito. 74 years old, mga kababayan Binatukan ni Richard Gomez. Minura, tinakot, pinilipit. No? Ang paa. Saan ka nakahanap ng ganyan? The insult to me is an insult to the association and an insult to a country from a public official. Tama naman yun. Kasuhan nyo. No? Kasuhan nyo. Huwag kayong matakot. Nakakulong na yung sinasandalan yan. Nandun na sa dahig. Huwag kayong matakot. Hindi talaga dapat pamarisan yung ganyang ugali ni Gomez. Dapat nga isuspendihin na rin yan eh. Oh. Grabe. Ito ba? Ang congressman ng Leyte. Leyte ba? Parang Leyte yata, di ba? Kalimutan ko tuloy yung lugar niya. Leyte o Ormoc? Parang ganun. Biruin mo, public official ka. Asawa mo, mayor, kung ano nagkakamali, mayor. Congressman ka. Nasa public, kayo. Nasa public service kayo, mga public servant kayo, public officials kayo. Tapos ganyan yung klaseng mga pag-uugali na pinapakita nyo sa publiko. Ay nako. With an association and an insult to a country from a public official. It's a violent act. I was antagonized, I was attacked, I was humiliated. I was verbally abused and even physically abused. Bilyonaryo Bilyonaryo kasi kaya ganon-ganon na lang tingin niya sa inyong mga maliliit na tao
'Di ba? May sinasandalang pera eh. Kaya ganon-ganon na lang. Kaugnay ng balitang yan, may sagot agad si Congressman Gomez sa mga pahayag ni Gakuma. Paliwanag niya sa panayam ng One Balita Pilipinas sa 1PH, nagkaroon daw talaga sila ng konfrontasyon ni Gakuma. Ang kinagagalit daw talaga niya ay ang masama o manong pagdedesisyon ng mga kapwa niya opisyales sa Fencing Association. Oh. Official ka rin pala eh. Kapwa mo pala official yan eh. Ganon pa man, no? Kahit ano pa yung mga hindi nyo pagkakaintindihan dyan, hindi ka dapat gumamit ng tawag nito, ng dahas sa isang 75 years old Congressman Gomez, no? Eh ang ginawa mo sa matanda, 75 years old. Oh. 75 years old. Inapakan mo yung paa, dinagukan mo sa ulo, pinilipit mo yung hinlalaki niya, at minura-mura mo pa. Oh. Regardless kung ano yung issue ninyo, no, dapat kinonsidera mo yung kalagayan ng matanda. Eh paano kung pagdagok mo sa ulo niya na biglang pumutok yung ugat dyan at natigok yan? Diba? Matanda yan. Vulnerable yan sa mga ganyang ginagawa mong pandadagok, pang-iipit ng paa. Paano na lang pagka hindi nakayanan, yung pang-aalipusta mo, no? At biglang na-depress, biglang, alam mo yun, inatake. Dahil sa sobrang sama ng loob. Naiisip mo ba yun, Congressman? Oh. Dapat itong si Gomez, mga kapatid, tanggalin na dyan, ano? Tanggalin na siya dyan. At pagkatapos, dapat suspindihin na rin ito sa kanyang pagiging congressman. Di ba? Dala-dala mo, no? Dala-dala mo ang bandila ng Pilipinas nung pumunta kayo ng Thailand. Tapos ganyan yung pinakita mong ugali. Diyos ko. Lalo na raw sa desisyon ng mga ito na hindi palaruin ang number 1 fencing player sa SEA Games dahil lang hindi umano ito nakikitang nag-e-ensayo. Never. Nangyari sa amin yan. Na ikaw yung number 1 fencer, biglang hindi ka pala laruin. Only to favor yung favorite nila na number 4 na individual. Palusot mo na lang yan. No. Ganon pa man, regardless kung ano yung rason mo, no, hindi ka dapat nanakit. Lalo na't senior citizen yan. Sports yung kinakatawan mo dyan, Richard Gomez, tapos ganyan kaikli yung PC mo. No? Kaunting gusot lang, kaunting problema lang. No? Pinipersonal mo na yung mga bagay. Oh. 'Di ba? Yan bang pinaglalaban mo? Sapat na yan para i-justify mo na kung bakit ka nanakit ng isang 75 years old? Oh, sapat ba yan? Ano pa man yung dahilan mo, senior citizen yung dinagukan mo sa ulo. Senior citizen yung minura mo. Senior citizen yung inapakan mo ang paa. Oh. Ikaw kaya sa ganyang edad, gawin sa'yo yan, matutuwa ka kaya? Oh. Kayo kaya mga kababayan, no? 75 years old na yung lolo nyo. Tapos merong Richard Gomez na biglang susulpot, dadagukan yung lolo nyo, apakan yung paa, no? Pilipitin yung daliri ng paa, murahin. Anong mararamdaman nyo? Matutuwa ba kayo? Oh. Lahat ng yan, mga kapatid, ginawa ni Richard Gomez sa matanda. Kahit man lang sana yung edad na lang yung kinonsidera mo. Kanya nga lang masyado kang mayabang, bilyonaryo eh. May bahay sa Forbes Park eh. Malaki yung lote sa sa Ormoc ba o Leyte? Nakakalimutan ko yung lugar na ito eh, na tawag nito, tinitirahan nito eh.
Pero mayaman to mga kababayan ha. Malaki farm nito. Mapagmataas mga kapatid. Grabe. Favorite nila. Ano nangyari? Pagdating kahapon, ng individual, wala rin. Talo rin yung pinalit nila. And then today naman, Sergil, naglaro yung fencing thing, kasama sa electoral sabal, she performed the best. When the country is fighting for a medal, bakit may papasok yung mas mahina na player? Minaliit mo pa yung player. Natalo lang, minaliit mo pa, tinawag mo pang mahina. 'Di ba? Yan ba ang ganyang mga pananalita, mga kapatid? Sa tingin nyo, dapat ba lumabas yan sa mga tulad dito kay Richard Gomez na isang opisyal ng Philippine Fencing Association and the same time, congressman? Oh, ikaw mismo, dinadown mo yung pagkatao ng mga player nyo. Diyan pa lang mga kababayan, may problema na kay Richard Gomez. Oh, bakit nyo pinapasok yung mga mahihinang player? Oh, anong klaseng kwan yan? Regardless kung literal na mahina yan maglaro, no? Hindi mo dapat hindi mo dapat dinidescribe, no? Yung isang player base sa kanyang weakness. Dapat ini-encourage mo yan. 'Di ba? Pero yung i-characterize mo siya as mahina, anong klase ka? Oh. Tsaka, hindi naman makakarating ng SEA Games yan kung literal na mahina yan eh. Dito pala may problema na talaga mga kababayan kay Richard Gomez. Mayabang mga kapatid. Dagdag pa ng kongresista, gusto lang daw niyang makapag-uwi ng maraming medalya ang Pilipinas kaya ginagampanan niya ang trabaho bilang opisyal ng PFA. Gusto mo lang ng medalya. Kaya kahit 75 years old, okay lang sa'yo na yurak-yurakan mo yung pagkatao. Ganon ba yon? Ganon pala yon mga kapatid. No? Pagdating sa mga ganyang kompetisyon, i-disregard nyo na. No? Okay lang pala i-disregard nyo yung tinatawag na values. Okay lang yun. No? Importante makapag-uwi tayo ng medalya. Oh, yun ang goal natin. Okay lang naman bastos tayo ng mga matatanda. Coming from Richard Gomez yan ha. Ginagampanan daw niya. No? Yung kanyang tawag nito, yung kanyang posisyon. No, para lang makapag-uwi ng medalya. Yun yung argument ni Richard Gomez mga kababayan na napakababaw at napaka-nonsense. 'Di ba? Sa isang palaro, normal lang na may nananalo at may natatalo. Normal lang 'yan. Oh. Pero yung sa isang palaro, no? Sa isang contest, hindi normal 'yon, no? Na para lang makalaro yung gusto mong palaruing player, kailangan mo pang manakit ng isang senior citizen. Oh. Alam niyo ba kung bakit pinaulit-ulit ko yan mga kapatid? Hina-highlight dito sa video to dahil yun talaga ang issue dito. Nanakit siya ng senior citizen. 75 years old, mga kababayan. Yung sinaktan niya. Dinagukan sa ulo, inipit ang daliri. Dahil lang sa kanilang hindi pagkakaintindihan, dahil lang sa pinalitan yung kanyang best player di umano. Yun talaga ang main issue dito. Official ka ng Philippines Fencing Association. Congressman ka ng inyong lalawigan. Public servant ka. Nasa public service ka. Public official ka. Tapos ganyan ka? Okay ka lang ba dyan? Congressman Richard Gomez? Oh, okay ka lang? Di ka ba nahihibang? Wala raw problema sa kanya ang reklamo ni Gakuma pero magsasampa rin daw siya ng reklamo sa asosasyon dahil naman sa pambubuli umano ng mga ito sa player na si Alexa Larazabal. Pambubuli? Ikaw nga eh.
Binuli mo din yung player eh. Oh. Tawagin mo ba namang mahina? Oh, mahina yung isang player. Tapos nandiyan kayo sa SEA Games, ano ba sa palagay mo yun? Hindi ba pangbubuli yun, Congressman? Oh. Yung tawagin mong mahina yung player na kasama nyo dyan, parehas kayo Pilipino dyan. Okay lang sana kung ang tinatawag mong mahina is yung kalaban eh. Eh parehas kayo eh, magkakasama kayo dyan eh. Mga Pilipino kayong nandyan eh. Tapos yung kasama mo, tatawagin mo mahina. Oh. Imbis na palakasin mo yung loob ng mga kasama mo, tatawagin mong mahina. Kahit ano pa mang palusot mo, Gomez, no? Sumablay ka talaga. And this is not the first time na gumawa ka ng ganyang mga katarantaduhan. Alam niyo mga kapatid, itong katulad kay Richard Gomez, hindi na to dapat nagiging public official eh. No? Hindi siya marunong mag-control ng kanyang temper mga kababayan. Masyadong maikli yung PC niya. No? Para siyang si Digong eh. 'Di ba? Masyadong mainitin ang ulo. Ganun eh. Kaya sa mga kababayan natin na bumoto dito kay Richard Gomez diyan sa lugar nyo, Ormoc ba o Leyte? Nalilito talaga ako sa lugar niya eh. No? Mag-isip-isip kayo. Hindi porkit mabait sa inyo yan, nakakamayan nyo tuwing halalan, yun na talaga yung pagkatao niyan. Hindi. Una nyo na lang to ng base. No? 75 years old, isang senior citizen, kapwa niya opisyal, dinagukan niya sa ulo. Diyan pa lang, no? Makikita na natin na walang good values itong si Richard Gomez mga kapatid. Walang respeto sa mga matatanda. Oh, ganun lang kasimple yon. Anyway guys, no? Hanggang dito na lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po mga kapatid ang ating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And uulitin ko mga kababayan, lahat ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinyon at hindi ito sumasalamin sa opinyon ng mga eksperto. At hindi ko rin ginawa itong video na to para impluwensyahan kayo at paniwalaan lahat ng aking sinasabi dito. Kung agree kayo mga kabatid sa aking opinyon, good. Pag hindi naman, nire-respeto po natin mga kababayan, no, ang opinyon ng bawat isa. Hanggang dito na lang. Adios.